Okay, so for today's video, gusto ko lang testing itong bagong windshield. Bumagay sa theme na gusto ko yung may pagka-stealth. Kaya lang, since kinabit ko to, hindi ko pa nagagamit sa ADV. So hindi ko lang kung maratel ba, maingay, or tahimik naman. Ang maganda dito, adjustable pa rin. Pwede pa rin naman siya nakataas, pero parang mas gusto ko yung look pag nakababae. Yan. Try ko yung YouTube shopping ngayon. So sa mga may gusto nito, ililink ko na lang dito sa video. And ito naman yung nag-trending natin na side mirror. Ito yung winglet side mirror na foldable. Ayan o. So ang angas din no? Lakas makasporty ng motor. So again, sa mga may gusto rin ito, ililink ko na lang dito sa video. Sana gumagana. Ayan, so nag-open na pala yung IOCHI BX natin. Yung napakaganda ng screen no? Let's go. Alright, so far tahimik naman tong windshield natin ha. Walang any rattle or vibration ako napapansin. Kahit alam naman nating lahat na pagbagong start tong sa ADV sobrang ma-vibrate to. Sa lahat kasi ng windshield na try ko, ito yung pinakamagaan. Kahit bakal yan ha. Nagulat nga rin ako So pakita ko sa inyo kung gaano to kagaan compared dun sa dati natin ginagamit tsaka sa stock windshield. Timbangin natin. So ayan yung windshield natin ngayon. 387 grams. Timbangin na rin natin itong stock windshield for reference. So yung stock windshield is 605 grams. Bigat. Yan, ito na guys. Timbangin natin itong bago. So yung bago nating windshield is, teka, hindi nakikita 307 grams lang. So napakagaan. Napakalino nitong itong camera ng IOCHI BX. I'm not sure kung kita sa dito sa Action 4 And gusto ko rin tong remote nitong BX kasi mas maliit na lang. So hindi na siya sagabal pag bubusina ako or magsisignal. And kung kailangan kong lumipat sa maps, isang pindot lang, ayun na. Di ba? Ang bilis. Pagbabalik na ako sa rear camera, yan lang. Kaya nagbi-blink na yung gas natin. Pag-gas muna tayo. Hirap na. Baka itirik tayo nito. Good afternoon. Sir, 95 octane, full tank, start zero po. Salamat sir. Magkano ang gas ngayon? 68 pesos. Sunod-sunod na taas. Ang gas pala ngayon, 68 pesos na. Kalimutan ko magpagas bago tumaas. Ito yung radar ng IOCHI BX. Yung maganda dito, yung BSD nito, yung or blind spot detection is physical, hindi electronic. Pag electronic kasi, nakabase lang sa camera. Ayan sir, nag-automatic na po. Ay, okay na sir. Ang ganda ng gas cap natin Ito yung mga simpleng upgrade lang na kahit hindi naman nakikita ng mga tao. For me, pampaporma pa rin ng motor. Kasi yung stock ng gas cap medyo boring yun So again, kumikita ang pangkabuhayan muna tayo. So mga may gusto nitong gas cap na to, ililink ko na lang din dito sa video. Alright, so 452 pesos din inabot. 6.5 liters. Alright. Pag may blind spot detection ka nga lang sa motor mo dito, sa atin sa Pinas, talagang mag-wild lagi yan. Kasi daming sumisingit lagi sa sa blind spot mo, lalo na kung motor ka. Wala, umaambon Hindi pa pala official review ng IOCHI BX to Kasi nga ngayon ko lang ulit nagamit simula nung pinakabit ko sa DC Moto Wolf. Pero sa mga nagtatanong pala, hindi ko sa DC Moto Wolf binili to Sa kanila ko lang pinapa-install. Pero itong IOCHI, online lang available to sa IOCHI website. Meron lang akong discount code sa kanila, discount code Newbie Rides. So pag ginamit nyo yung link ko tsaka discount code, makakakuha kayo ng 22% off. Gusto ko kasi talagang magamay muna itong IOCHI BX bago ko gawa ng official review. Ayoko naman gumawa ng review video tapos kulang-kulang yung sasabihin ko. Pasensya na guys kung may mga links dito sa YouTube video na to Kasi kinakapa ko pa tong bagong YouTube shopping. So sa mga nakakalam ng affiliate marketing, so similar to sa yung mga nag-affiliate sa TikTok, which is ako rin yun. So dito sa YouTube ganun din. So pag meron kang mga feature na products, pwede mo lagyan ng product link. Yung pag merong bumili doon from your viewers, meron kang small commission. Kaya dun sa mga solid supporters natin dyan, kung gusto nyo rin tulungan tong channel natin, kumita ng konti, baka gusto nyo magpabudol na sa akin. Isa lang naman mapapangako ko sa inyo, lahat ng ibubudol ko sa inyo ay talagang useful yan mga gamit nyo. Hindi tayo mag-affiliate ng mga bagay na hindi rin natin magagamit or walang kwenta. Actually gusto ko tong windshield na to pag nakababa Baka isipin nyo, nakababa na, hindi wala ng wind protection yan. Ang experience ko kasi sa mga windshield ng adventure bike, yung malalaki, nung una kasi akala ko rin malaking bagay or malaking tulong. Pero not unless cover niya yung buong ikaw, yung talagang mataas. For me, mas detrimental para sa akin. Yung na-experience ko sa sa Yamaha T-Max, gustong-gusto ko yung Max Scoot na yun. Pero grabe yung yung ingay, yung wind noise. Flashback. Sa sobrang laki nitong windscreen na to, talagang well protected ka sa hangin dito.
Ano na ako, nasa expressway. Pero malakas ang wind noise kasi dito yung daan ng hangin. So kung tatanungin nyo ako, mas malakas pa yung wind noise dito kaysa dun sa Z900 ko. Yung Z9 nga walang windscreen di ba? End of flashback. May term doon yung wind buffeting kasi hanggang dito yung malaki niyang windshield. Siguro hanggang dibdib mo, hanggang leeg mo. Kaya pag nasa highway ka, parang na-funnel, na-redirect lahat sa yung hangin. Kaya for me, mas okay ng ganito, mas evenly distributed yung hangin, yung wind sa'yo, sa katawan mo. Kaya ganun din pansin ko dito, naka-stock windshield ako, mga hanggang dito yon. Medyo maingay, kaya sa camera, rinig mo yung wind noise, malakas. Pero pag ganito, mas tahimik. Scooter naman itong dala ko, hindi naman ako tatakbo dito ng 100 plus madalas. Unlike pag naka-big bike ka, yun, di ba, expressway, malaking bagay talaga yung wind. Pero kung scooter, for me, mas gusto ko yung ganitong setup. Unti-unti ko ng nagagawa yung gusto kong theme dito kay ADV. Napaka-sporty. Gusto ko tong windshield. Stealth look ngayon. Tapos yung side mirror natin na napakaangas naman talaga. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo. Ito palang Ayuchi BX. Hindi ko nga lang siya maigit na. Kasi walang arm tong bracket Teka, pakita ko sa inyo. Hanap lang tayo ng pwedeng tigilan para mapakita ko yung bracket. Pero since wala ngang arm, dito lang siya sa gilid. Dito ko nalalagay. Hindi ko naman malagay dito sa gitna. Kasi itong parang handlebar bracket ng ADV 160, ito meron sa gitna. Pero may nakita na ako mga naka-ADV 160 na open yun dito. Ang ginagawa nila pinapalitan nila to nung taas ng handlebar riser. Umorder na rin ako nun. Kaya pag nakuha na natin, papalitan natin to para open na tong gitna. Pwede ka na mag-mount ngayon dito sa pinakagitna ng handlebar mo. So kung hindi man dashcam ang mount mo, yung mga phone mount like quad lock, pwede na rin dito. Parang nakaka-OC kasi pag wala sa gitna no? Teka, ang dami ko na pala na-share sa inyo. Itong riding gloves ko, hindi ko pa napapakita. So sa mga loyal na taga-subaybay sa channel natin, alam nyo ito yung paborito kong riding gloves. Ito yung Rock Bros. May solid na knuckle protection. May knuckle armor yan. And syempre, very stylish and comfortable. And may mga parts din to na mesh, kaya talagang presko suotin kahit mainit ang panahon. So syempre sa mga interesado, ililink ko na lang to. Teka, tigil tayo sandali. Pakita ko lang sa inyo yung nasabi ko kanina na mount. Alright, so ito yung mounting ng Ayuchi BX. Kita nyo ito yung pinaka handlebar mount, tas ball mount lang. Then ito yung quick release. So kita nyo wala siyang arm. Yung C6 Pro kasi may arm dito, so pwede mong igitna yung device. Ito wala. Kaya kung saan mo ilagay yung handlebar mount, yun din yung pinaka sentro talaga. Pero pag napalitan na natin to, ililipat ko dito sa gitna. Exciting, no? And syempre, banggitin ko na rin pala tong camelback seat natin. Napaka-komportable. Sa mga ADV 160 owners dyan, alam mong hindi ganun kalambot yung stock seat. Pero ito, guys, sobrang lambot niyan. May sandalan ka na rin. Yan ang pinaka-importante, si OBR mo. Sobrang pasasalamatan ka. Kasi ang lambot din ito, sobrang komportable. Tara, let's go. Yung kung narinig nyo yung beeping sound, yun yung BSD or blind spot detection. So aside dun sa red na lumalabas, kung saan yung blind spot mo yan, left and right, may beeping sound rin. So kaya ako nagda-dashcam, ang main purpose ko nito yun yung rear view. Ginagawa ko siyang rear view mirror. Running kasi ako gusto ko at all times kita ko yung nasa likod ko. And second use ko naman dito is of course yung navigation. Kasi madalas din ako nag-Waze. Kaya ayoko na maglabas ng smartphone. Lakas makaluma makalaspag ng phone. Pag laging nakamount sa motor mo. Ano pa bang mga next kong plano dito kay ADV? Ang gusto ko bala ko rin ipa-repaint. Bala ko nga sana una yung chameleon color. Gusto ko nakita ko sa bike show Kaso naisip ko ang init sa mata nun. Lalo na kung hindi mo naman ipang show, di ba? Kasi pa-park mo rin in public. So ang bala ko ngayon is ipag-glossy black lang. Black pa rin, pero yung glossy naman makintab. Kasi yung mag siguro hindi ko alam kung ipapa-black ko rin or ibang kulay naman para may contrast. Puro plano pa naman to. And guys, bago ko makalimutan, may isa pa pala akong gustong ibudol sa mga ADV 160 owners. Teka lang. Tabi tayo para mas makita nyo. Sa mga ADV 160 owners dyan, ito kasing toggle switch na yan, madali daw masira yan pag nababasa ng ulan. Marami na akong kilalang mga nasiraan yan. Kaya ito, very simple upgrade, very simple budol, cover lang. Yan, para iwas sa elements, iwas sa basa. Kasi pag nasira ito, mas malaki paggastos nyo, bahala kayo. So again, click the link for the budol. Dilim na naman ang panahon. Tuwing hapon umuulan So kahapon pala tinesting ko yung Hero Zoom 110. And bumili ako dun kasi recently ko lang nalaman na
Yung Hero Motocorp pala, sila pala yung second highest selling motorcycle brand globally sa buong mundo. Wala nyo ano yung number 1. Syempre Honda. Pero na-curious din kasi ako sa claim nila na yung Zoom 110 na scooter, again 110cc, yun daw may pinakamabilis na 0 to 60 kph sa category niya or sa class niya. So dun sa website 9.35 seconds. E nung tinesting naman natin, mukhang legit naman. Flashback. So timer natin, sagad piga na lang. 3, 2, 1, go. Kaya natin 0 to 60 kung gaano katagal. Sobrang bilis siya nag-50, di ba? End of flashback. Actually, lower than 9.35 seconds yung nakuha kong time. Eh syempre, since marami namang genius sa internet, tanong ko na rin, so legit pa yung claim na yon? Yung ba talaga ang pinakamabilis sa ganong class 110cc? Yung 9.35 seconds sa 0 to 60 kph? O may alam ba kayong ibang mas mabilis? Comment down below na lang. Sarap mag-ride pag naka-camel backseat ka. Sobrang lambot na, may sandalan ka pa. So chill na chill. Tapos naka-extend pa yung legs mo, no? Guys, doon pala sa mga interesado pang makakita ng more Zoom 110 videos, pa-comment down below kung anong specific type of content yung gusto mo nyo makita. Meron ba kayong request? Let me know lang, baka kaya naman natin gawin para ma-maximize natin yung mga content na pwede natin gawin habang nasa atin si Hero Zoom 110. Pag ito, nag-wild siya, no? Nag-wild yung BSD ko. Parang at all times meron sa blind spot ko eh. Pero kahit may blind spot detection pala kayo guys, kahit may BSD na kayo, for me gusto kong itrato to as additional safety. Pero for me, importante pa rin na kunyari mag-change ka ng lane, liliko ka, tingin ka pa rin sa side mirror, mag-shoulder check ka pa rin. Kumbaga dito kasi sa BSD na to, ang maganda lang dito, bago ko gawin yung mga checks na yon, alam ko nang meron sa blind spot. Kasi na-warningan na niya ako. Pero again, ginagawa ko pa rin yung mga dapat gawin. Yung mga yun, basic defensive riding yun. May pakita lang din pala ako sa inyo very quick dito sa Ayochi BX. So isa pang gusto ko dito is yung TPMS or Tire Pressure Monitoring System. So nakabulo yan. Kita ko dito yung front ko 23 PSI, yung likod 30 PSI. At all times kita mo yung tire pressure mo, like ako, kita ko malambot yung harap ko. Kailangan kong hanginan. Yung likod ko naman 30.5 dito. Sa manual nakalagay yata doon, if I'm not mistaken 33. Pero ang nilalagay ko sa likod 30 to 31 lang. Mas malambot dun sa recommended. Sa harap naman ang nilalagay ko usually 27, 26 ganun. Kaya itong 23 malambot to. Yun lang, di ba? Ang ganda, no? And by the way guys, we're very close pala to hitting 20,000 subscribers dito sa YouTube channel natin. Konting-konti na lang. So doon sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, favor naman, please click the subscribe button below. And like and share the video. Alright, so sa mga interesado dito sa Ayochi BX, PM nyo lang ako. Again, huwag nyo nang tanongin kung saan ang location, kung may kasamang installation. Again, hindi po ako seller may discount code lang ako. And online lang nabibili tong Ayochi. Pero marami na tayong followers na bumili. Kasi nakikita ko pag may bumibili, nagsasend din sila sa akin ng picture. Alright, so sa mga nanood ng video na to and nag-click ng link, nagpabudol, maraming salamat agad sa inyo. So kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.